mga kababayan. Na ang sinisisi ni Harry Roque sa lahat ng ito, no, na kapag ka umuwi daw po si Saldico ng Pilipinas, ay si Bongbong Marcos daw po ang ituturo. Kung iisipin natin, mga kababayan, no, ang lahat ng ito ay nagmula sa presidente. Ang lahat ng ito ay nagsimula nung kasagsagan po ng tag-ulan sa Pilipinas. Ngayon, ang ating presidente, nagulat siya. Kasi 13,900 plus ang ipinagyayabang nung dating administrasyon. Di ba? O, nagulat siya. Nasaan yung mga flood control na sinasabi ng dating administrasyon? Bakit hindi natin nararamdaman ngayon ngayong tag-ulan? Nagpa-imbestiga at lumabas sa investigasyon 15 na mga top contractor na nakakatanggap po ng mga proyekto sa ating gobyerno. At hanggang sa umabot na nga po, mga kababayan, yung mga pangalan, naabot na din po yung mga pangalan nila Saldico. Yun po ay dahil sa pag-uumpisa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang hindi ko makuha doon sa mga logic nitong sila Harry Roque ho, mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos daw ho, ang pasimuno ng lahat ng ito. Meron po bang isang mastermind? Meron po bang isang puno na gumagawa ng illegal ang magpapaumpisa ng mga investigasyon na ang alam niya ay ang raratingin o mapupuntahan ng investigasyon ay siya ang tutumbukin? Di ba? Na ngayon, nakita niyo po, galak na galak pa ang ating Pangulo, mga kababayan, na i-anunsyo. Meron pa silang sinasabi, hindi dapat ang Pangulo ang nag-anunsyo ng pagkaka-aresto kay Saldico. Sino? So wala din karapatan ang Pangulo? Masaya, hindi ba pwedeng, masaya lang siya. O eto yung my day ko, si Saldico, nahuli na. Eto yung numero 1 na magnanakaw ng kaban ng bayan. Hindi pwede po bang ganon? Sabi ni Chaycher, hindi magkoconnect kay PBBM, mga inventong kwento nila. Correct, no? Sabi dito, pero kinakailangan natin ang testimonya niya para mapakulong na once and for all si Marcos Jr. Pero doon sa isang vlog ni Harry Roque, mga kababayan, ang sinasabi niya, tinuturuan niya na kung paano po hindi mapapauwi si Saldico sa Pilipinas. Ang gulo, di ba? Hindi hero si Saldico. Ulul. Yan nga ang tingin nyo kay Saldico ngayon eh. Di ba? Mga DDS, protect Saldico eh. Meron pa ako nakikita isa, protect Saldico. Dati ho, nagagalit sila. Mga kababayan, kay Saldico, kaysa magnanakaw, ganito, ganyan. Ngayon po, hindi na. Hero na po nila si Saldico. Gusto nilang palabasin na ang sasabihin at ang ituturo ni Saldico, mga kababayan, pagdating sa Pilipinas ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, ganun kaya ang istorya? Ganun kaya ang isiwalat? Ganun kaya ang ikwento? Ngayon, isa sa kinakabahan, mga bossing, Chief Amuser, alam niyo po kung sino? Yung 18 Marites. At saka ang sila at saka ang sila Mike Defensor at itong sila Harry Roque. Yung mga nag-imbento ng kung ano-anong mga istorya. Dahil kapag kaya umuwi, malamang sa alamang malilintikan yung mga istoryang mga ginawa-gawa nila. Sabi ni Dot Pintura, lahat naman ikinokonek kay PBBM. Ang problema dyan sa mga yan, kapag ka tinanong na kung paano nyo na i-connect, hindi na magsasalita yung mga yan. Wala na mga pagpapaliwanag yan. Kagaya nung sila Labiste. Ang sabi si Labiste, si Promil Kid, ang sabi ni Labiste, hindi dapat ang presidente ang nagpapaliwanag o ang nag-a-announce ng pagkakahuli kay Saldico. Sino? Hindi nga ba pwede na masaya ang Pangulo kaya nagalak siya, kaya siya yung nagsabi mismo na nahuli na si Saldico, kinumpirma niya na? O nasasaktan lang po sila? Dahil kapag ka po yan umuwi, yari na, magkakaalaman na po, mga kababayan. Kung magsisinungaling man si Saldico at ang ituturo ay si Pangulong Bongbong Marcos,
makikita, mahuhuli, maririnig, malalaman naman po natin yun eh. Di ho ba? Tayong mga Pilipino, napakagaling, napakahusay po natin na magbasa ng mga sitwasyon. Kaya hindi uubra, mga boss Chipamo sir, yung naratibo nila na ibibintang lahat kay Pangulong Bongbong Marcos. Malabo po yun, mga kababayan. Kagaya nung mga DDS. Naalala nyo? O eto. Kagaya na lang ho ito, mga kababayan. Nasaan ba yun? Eto. John, ito yung kay Yorme muna tayo. Secretary Anyo. Ayan. Ito po, kasama pa doon sa interview, doon sa, ano yan, Vox Populi ng mga DDS. Pakinggan nyo ho si Yorme, mga kababayan. Tingin ko kasi ang daming lumalabas na video iba-iba eh. No? At itong lahat ng video na ito, galing lang po doon sa isang interview kay Yorme noong mga vlogger ni Kibuloy, mga kababayan. So tingin ko simula sa umpisa hanggang dulo ho, mga boss Chipamo sir. Simula umpisa hanggang dulo, mga kababayan, no interview, nasasaktan ito pong mga vlogger ni Kibuloy. Eh wala pong wala pong tumugma o wala pong umayon doon sa gusto nilang mangyari. Doon sa gusto nilang naratibo no? Sa interview nila kay Yorme. O pakinggan nyo ho, mga kababayan, ha? Si PRRD, alam ba, umaga ngayon, di ba? Umaga. Aha. Kami mga Metro Manila Mayor, Secretary Anyo, DILG, General Lim, MMDA. Titira kami ng mananghali, meeting. May pasya. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRD kasama yung mga cabinet secretary. Meron silang... yung pinagpasyahan namin, re-reconfirma nila. Okay. Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultahin muna yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na ni... nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas na ba barbershop? Tawag namin doon barbershop. Nasa sitol ako natutulog Kaya pag alas 9 ng gabi, manonood. Naalala ko yun. Talaga si Yorme, di ba? Pinagdikit-dikit nga yung mga bangko. Ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ko nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo. Sa umpisa pa lang akala nila talagang pinupuri lang si PRRD. Mamaya ho